Marami pong naaksidente sa Boss Ironman dahil marami pong mayabang na gumagamit ng big bike at puro na lang po speed ang alam. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-usapan naman po natin ang katatapos lang ng Boss Ironman o BIMC 2024. Maraming na-aksidenteng mga big bike at nakaka-aksidente dahil puro kayabangan lang ang alam sa paggamit ng higher displacement motorcycle. Dahil ang alam po lang nila sa paggamit ng big bike ay puro bilis, walang control sa speed. Kaya po sila nakaka-aksidente at na-aksidente. Share ko lang sa inyo, meron akong nakausap, big bike user. Matagal na daw po siyang gumagamit ng big bike. Hindi niya na kailangan mag-undergo ng isang proper training and seminar dahil matagal na siyang nagmumotor. 15 taon na siyang nagmumotor, hindi ko na kailangan ng mga proper training na yan. Okay. Sumali po ako sa katatapos lang po na Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 nung nakaraang araw. Ito po ang first time ko at ito na rin po ang huling beses ko nasasali po dito po sa event na to. Ilan lang naman po ang purpose ko kung bakit ako sumali dito. Unang-una, experience po dito sa ganitong klaseng event at gusto ko rin pong i-share ito in the future sa aking pinagkakaabalahan na trabaho. At gusto ko rin ma-enjoy ang gamit ko pong big bike at gusto ko rin pong i-test ang aking sarili in a safe manner sa ganitong klaseng motorcycle challenge. Dahil marami na rin po kasi akong motorcycle experience, long ride, short ride, skills challenge, off-road experience, circuit experience. At ito nga yung first time ko na sumali sa isang endurance challenge. Pag-usapan natin yung preparation po bago ka sumali sa ganitong klaseng motorcycle challenge. Kung ikaw po ay may pera, syempre meron kang big bike, may oras ka, sumali ka po. Pero kung wala ka pong skill at wala ka pong safety riding na background, huwag ka na pong magtangkang sumali dito dahil makaka-aksidente ka o ma-aksidente ka. Dapat ang preparation mo dito hanggat maaari meron kang safety riding background at meron ka pong safety mindset bago po sa event na to. At syempre hindi lang po skills at mindset, meron ka rin po dapat na safety attitude na dala-dala kapag gamit mo ang big bike mo. Gusto lang i-share ang aking near-miss experience habang sumasali po ako sa motorcycle challenge na yan. Ako po ay nagpapatakbo sa motorcycle ko approximately 80 to 90 kilometers per hour sa isang open space at meron pong isang aso na tumawid sa kanang bahagi ng motorcycle ko. Ahead of time, alam ko na yung gagawin dahil nakita ko na yung hazard sa harapan ko. Alam ko na yung mga proper braking, pag-reduce ng speed, posture at kung ano-ano pa. Tumama po yung aso sa kanang paa ko at sobrang ininda ko po yung sakit. Una ko agad tinignan yung paa ko kung gaano kagrabe ang nangyari. Pero hindi ko magalaw ang paa ko ng ilang minuto kaya nag-slow down ako para i-check kung ano talaga ang sitwasyon. Swerte dahil hindi naman po nabali ang aking right foot. Yun nga lang, dahil po sa impact, yung aking brake pedal po ay na-misalign po. Hindi na po tama doon sa pinaka-proper positioning niya. I-share ko lang din po yung mga worst experience ko na nakita during the challenge. Habang binabaybay ko po ang Zambales, ay nakakita po ko ng isang grabing aksidente. Grabe dahil meron pong namatay. Isa pong individual, hindi po siya participant. Tamaan po ng isang participant, isang motorcycle rider, at nagresulta po yun sa death. During the challenge, ano nga ba yung mga experience ko na nakita sa mga participant habang nasa kalsada? Una, yung
safety mindset. Paulit-ulit ko sinasabi, safety mindset. Hindi po yata sila naka-mindset sa ganong klaseng challenge. Karera po yata ang kanilang mindset dun sa ginagawa nilang pagsali. Sunod, hindi po nila makontrol yung tinatawag po na adrenaline. Nangyayari po talaga yung adrenaline rush sa ating mga rider. Excitement kapag nasa challenge po tayo. Pero bilang rider, kailangan po natin makontrol po yon. Self-control ang number 1 po. Kailangan po natin sa gantong klaseng mga motorsiklo o mga malalaking motorcycle. Dahil po, speed and power ang binibigay po sa atin ng mga machine na yan. At pag hindi nyo po na-control ang speed and power, baliwala po lahat yan. Baliwala po yung speed, baliwala po yung power kung hindi nyo makokontrol po yan bilang rider. Ito pa po ang isa. Bad attitude. Bakit bad attitude? Kasi may nagsakitan eh. May nagsakitan sa kalsada. Sinaktan ng isang participant, ng dalawang participant yung mga civilian. So bad attitude, hindi po dapat ginagawa ng isang rider po yan. Dahil gumagamit lang din po tayo ng kalsada. At ang mga civilian po, priority po yan. Pedestrian, priority po pagdating po sa kalsada. Sunod pa, ito pa, ang napansin ko. Positioning ng motorsiklo. 1,800 plus yata or 1,700, I don't know kung ano exact na sumali sa mga motorcycle. Imagine niyo kung lahat po tayo ay magkakatapat sa kalsada. Tayo-tayo po ang magbabanggaan. Yung iba, hindi na nako-consider yung proper positioning. Pag nasa curve, triple formation ang ginagawa, imbis na single file formation lamang. At speaking of formation, yung formation po, halos lahat ng lane pati sa kabila, sinasakop na ng lahat ng rider. Hindi mo kailangan sakupin yung kabilang linya ng 4 kayo. 2, 3 o 4 kayo dahil merong pong opposite direction na gumagamit po ng kalsada. Hindi naman po nakasarado yung kalsada during the event. Luckily, may mga tumutulong from Philippine National Police and Fire volunteer para makontrol and barangay para makontrol ang traffic flow. Halos nga tayo ang right of way lahat during the challenge dahil nga kinokontrol nila na walang magtawiran, walang biglang tumawid. Maraming naiinip at maraming nagagalit na nga So, i-occupy mo pa, kukunin mo pa yung kabilang lane. So, hindi magandang practice. Ang sunod naman is yung salitang giveaway. Nasa intersection po tayo. Alam naman po natin kung ano yung rule pagdating po sa intersection. May mga ilan na may mga tumatawid na, parating pa lang tayo, hindi pa rin nag-slow down. So ini-insist pa rin, pinipilit pa rin ang right of way nila. Dahil ba participant po tayo? Kung ganun lang po yung ating thinking, is magkakaroon po talaga ng aksidente mismo. Next, punta naman tayo sa lights usage. Alam naman po natin gabi kailangan natin ng extra light at yan naman po ay legal basta nasusunod po sa guidelines ng Highway Patrol ang may sariling switch at tama po yung angle ng ilaw. Pero bakit maraming gumagamit ng mga strobe lights? At yan po ay nakaka-distract sa ibang motorista. Sobrang bright na nga po yung ilaw natin. Good thing na meron na nga tayong iba pang ilaw sa motorcycle natin para sa safety natin and safety din ng iba. Pero bakit nagbi-blink? Bakit may blinker? So nakaka-distract po yon sa ibang motorista at yung mga kasama po natin sa kalsada. Ang basic rule, kapag may kasalubong ka, mag-low beam ka. Pero ang dami ng kasalubong pero naka-high beam ka pa rin.
Punta naman tayo sa overtaking. So overtaking during the event, during the challenge, ito po yung na-experience ko. Marami pong umo-overtake na hindi lang isa, dalawa, halos tatlo na nasa curve. Meron nga pong isang nangyaring aksidente, umovertake yung isa, sinundan pa nung isa, umovertake pa dun sa isang rider, dalawa na silang umo-overtake sa curve, at meron pong kasalubong isang motorcycle. At hindi po yata maganda ang resulta dahil nagresulta po yata sa death yung kasalubong na bangga, pero buhay po yung participant. At ang nakakalungkot pa doon, improper posture pa siya habang tinatraverse niya yung curve or habang umu-overtake siya dahil nakatayo. So ano ba yung purpose ng pagtayo natin sa motorcycle? Hindi naman po lahat ng pagkakataon ay tatayuan nyo po yung motorcycle. May mga senaryo talaga na kailangan yung tayuan para sa kaligtasan mo. Pero hindi eh, umu-overtake ka sa curve. Nag-overtake na isang participant mo, umu-overtake ka pa at nakatayo ka pa. So ano yung purpose ng pagtayo mo? Para makita yung kasalubong mo? Bakit hindi mo ba siya makikita na nakaupo ka? In the first place, hindi mo kita yung kasalubong mo. So bakit ka overtake? So malilimitahan yung pag-iwas mo sa potential hazard na nasa harapan mo. Hindi ka talaga makaka-react dyan, hindi ka makakagalaw. Panonoorin mo na lang kung ano ang impact na mangyayari sa iyo. At iintayin mo na lang kung anong klaseng injury ang matatamo mo. Ang nakakalungkot pa doon, yung nakabangga mo ay nagresulta po sa kamatayan. Punta naman tayo sa following distance. Sa dami po ng mga participant, pila-pila po talaga tayo. So marami pong nagbabanggaan, sila nagbabanggaan dahil masyado pong dikit sa isa't isa. Nagpapatakbo tayo ng above 60 kilometers per hour. Kung bigla pong nagpreno yung nasa harap mo at hindi ka prepare sa proper braking, sigurado po mababangga mo siya. At nangyari nga po sa mismong event, kanya-kanya po sila nagbabanggaan. Dahil po sa hindi magandang following distance. Remember, sa 60 kilometers per hour is approximately more than 15 meters ang hihintuan mo. Depende pa yan sa reaction time mo. Kaya kung wala kang proper training at practice, babangga ka po. Magkukos ka po ng collision sa kalsada. Punta naman tayo sa reaction time. Iba-iba po tayo ng reaction time. Depende pa yan sa edad. Pasensya na po. Iba-iba po tayo ng reaction time. Hindi ko sinasabing mabilis ako, hindi ko na sinasabing mabagal ka. Ang sinasabi ko, iba-iba tayo ng reaction time. Kung alam mo sa sarili mo na mabagal ang reaction mo, maglaan ka ng enough space sa harapan mo for your own safety and safety ng ibang mga participant. Dahil kung wala at ang mindset mo is bahala na, dadami po talaga pa ang aksidente. Hindi po yata alam ng ibang riders ang salitang anticipation ng traffic. Hindi po yata nila na-anticipate kung ano yung worst outcome na pwedeng mangyari sa kanila habang nasa motorcycle challenge. Ang pedestrian po during the motorcycle challenge ay excited na makita ang kanilang mga iniidolo at first time nilang makita yung iba na ganyan sa kalsada. First time natutuwa sila dahil may mga big bikes at naririnig nila yung mga tunog na napakaganda po sa kanilang tenga. Kaya excited po yung mga yan. Halos lapitan na po tayo lahat sa ating pagmumotor. Yung iba gusto nang tumawid, yung iba gusto pong pahintuin ka para magpa-picture sa'yo or videohan ka. Kung ano-ano pa. Excited po yung mga pedestrian. Ito pa po, ang dami-dami pala yung napansin ko during the challenge, no? Handling crowded places. Kagaya po ng mga curve na sobrang daming tao. So magpapatakbo ka pa ba ng 100 plus kilometers per hour? Paano kung ma-overshoot ka at mapunta ka po sa volume ng mga tao? So anong sasabihin niyo po? Sorry. Tandaan niyo po ang size po ng curve lang dyan po sa National Road ng Zambales at iba pang lugar. Ang lapad po ng isang lane ay halos nasa 4 to 5 meters lamang.
So kung ikaw ay na-overshoot sa ganung lapat ng curve, baka ang punta nyo po sa mga tao na nanonood po sa atin. Idagdag lang po natin para meron naman pong makuha ng information yung iba. Kapag po kayo nagpapatakbo ng big bike, magaganda po yung magaganda po yung mga braking system na yan. Meron po mga dalawang disc brake po yun sa harap, isang disc brake sa likod. Yung dalawang disc brake, ibig sabihin po niyan, malakas po yung power ng bike nyo. Dahil malakas yung power, dinagdagan po yan ng braking power para po sa inyong braking capabilities. Makahinto ka agad. Makahinto ka ng ligtas at hindi ka maka-aksidente sa iba. So, ano yung point? Maganda yung braking ng motorcycle mo, braking system. Kailangan mo ring malaman kung paano yung proper braking. So sa proper braking po ng mga motorcycle, ginagamitan po yan ng 2 hanggang 3 preno. Yun nga po, 3 ang pinaka-the best. Yan po ay dapat nyo nang magamit. Kasi pag di nyo po nagamit, hindi nyo mo mapapahinto yung motorcycle nyo. Ako po, sa skill ko po, ang na-experience ko lang po, sa 60 kilometers per hour at biglang preno, 16.1 meters lang ang kaya ko. Hindi ko na kayang paikliin pa doon. Dahil yun lang po ang limitasyon ko. Yun lang po yung kaya ko sa skills ko. Unless na lang, ako po ay mag-skill up pa ng dire-diretso para mas mapaikli ko pa yung aking braking distance. So, sinasabi ko lang po, kapag ikaw ay nagpapatakbo ng big bike, alam mo kung paano pahintuin yan ng mabilis. Mabilis po kasing pabilisin lang yan. 1000cc lang ang bilhin mong motor. Pigain mo yung throttle niyan na nasa primera. Wala pang 1 minuto. 100 kilometers per hour na po ang tinatakbo niyan. Kahit po bumili po kayo, subukan nyo po, yan po ang resulta. At ito lang po yung panghuli siguro, paalala ko sa Endurance Challenge. So be honest. Sleep, hindi mo kaya matulog ka, maidlip ka. Hindi mo kayang tapusin, huwag mong tapusin. Honestly, hindi po ako nakaramdam ng sobrang antok during the challenge kasi gising na gising po ako para mas ma-analyze ko po ang bawat sitwasyon sa kalsada. Gusto ko makareact ako lagi sa mga emergency scenario na nasa kalsada para safe din sila.